napilitan si Rizal na umalis muli sa kaniyang bansa dahil sa kaniyang mga kaaway. Sa pangalawang pagkakataon ay aalis muli ako ng bansa. Hindi ko maatim na masaktan ang aking pamilya at mahal sa buhay dahil sa aking pagsulat. Alam ko din na mas makakatulong ako sa pagising ng nasyonalismo sa mga puso ng mga Pilipino kung ipagpatuloy ko ang aking pagsusulat sa ibang bansa. Sakay ng barkong oceanic, narating ko ang bansang Japan. Sa ilang araw ng aking pananatili, ako ay nakatanggap ng imbitasyon mula kay Juan Perez Carabillo. Thank you so much. Dr. Jose Protasio Rizal, iniimbitahan kitang manatili sa Spanish Legasyon upang mas lalong mahasa ang iyong propesyon sa larangan ng medisina. Nantahan ni Rizal ang nasabing lokasyon. Sa aking pananatili sa legasyon, may nakita akong napakagandang binibini. Nagtanong-tanong ako sa mga empleyado ng legasyon upang mas makilala ang binibining pumukaw sa aking mga mata. Kinabukasan, inabangan ni Rizal si Usisan at hindi naman siya nabigo. Madam, konnichiwa. This is Jose Rizal. He is a physician in Manila. He was invited here to stay at the legation. Nice to meet you. I speak English and French. Oh, I see. I thought I need to study more about Japan. How lucky am I that you could speak two languages that I know. I'm Jose Rizal. Let's be friends and take care of me. As you wish. At dito nabuo ang magandang pagsasamahan ni Rizal at Usisan. Si Usisan ang naging gabay, tutor at tagasalin ni Rizal. Lahat ng hinahanap niya sa isang babae ay nakikita niya kay Usisan. Noong 13 ng Abril, 1888, inilisan ni Rizal ang bansang Japan. Napagdesisyonan niya na ipagpatuloy ang paglalakbay sa Estados Unidos. Kahit alam niyang nasasaktan ang kanyang pinakamamahal na si Usisan, ay kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay at misyong palayain ang bansang Pilipinas. Maraming mga magagandang nangyari sa akin sa pagpunta ko sa Japan. Nasilayan ko ang kagandahan ng kanilang mga tanawin, mga bulaklak at iba pa. Mapayapa ang kapaligiran at mababait ang mga tao. At mas lalong gumanda nang makita ko si Usisan. Si Usisan ang klase ng babaeng napakaganda, mabait. Nasa kanya na ang hinahanap mo sa isang babae. Ngunit kailangan kong umalis para sa aking misyon, para sa bayan, kahit naiiwan ko ang aking minamahal na si Usisan. Noong Mayo 25, 1888, ako ay nagtungo sa London upang higit na mapalawak ang aking kaalaman sa wikang English. Pansamantala akong nanirahan sa bahay ni Antonio.
Sa pagtira ko sa bahay ng mga Beckett, hindi ko maipagkakaila ang aking lihim na nararamdaman sa panganay na anak ni Ginoong Charles. Si Gertrude, o kung tawagin ko ay si Getty. Aking lubos na ikinatuwa ang paghanga rin niya sa akin. Aking napagtanto na hindi kami pwedeng magkatuluyan ni Getty sapagkat mayroon akong misyong hinaharap. Noong ika-19 ng Marso, 1889, masakit man para sa akin, tuluyan na akong nagpaalam sa pamilyang Beckett, lalong-lalo na kay Gertrude, at ako'y nagtungong Paris. Nakarating ako sa Paris noong Marso 1889. Ako'y lubos na nahihirapan sa paghahanap ng matitirhan dahil sa darating na Mayo ay dito gagawin ang eksposisyong universal. Dahil dito naging mataas ang pamumuhay ng Paris. Magandang umaga, Ginoo. Magandang umaga po. Maaari ko po bang maitanong kung magkano ang renta nyo rito? Ang renta dito ay 300. Napakamahal naman po. Hindi na po ba pwede ito babaan? Naku po, hindi na pwede. Ito na talaga ang presyo ng mga renta sa Paris. Ganun ba? Sige po, maraming salamat. Ginugol ni Rizal ang kanyang oras sa pambansang aklatan ng Paris. Dito ay ipinagpatuloy niya ang pananaliksik at paglalagay ng anotasyon sa aklat ni Morga. Noong 1890 po, nailimbag na ang aking edisyon na may anotasyon sa Aktang Successos ni Morga. Ito na yung nilimbag ko pusang aking wala. Dahil sa wakas ito yung nilimbag na rin. Maraming salamat. Pagkatapos kong manirahan sa Paris, napagpasyahan kong dumako sa Brussels, dito sa Belgica. Ako'y naging abala sa pagsusulat ng El Filibusterismo. Ako rin ay nagsulat ng mga artikulo para sa La Solidaridad. Ako'y nagtungong Kent, isang kilalang syudad universidad sa Belgica. Ang pamumuhay rito ay di hamak na mas mababa kumpara sa Brussels. Higit pa ron, ang halaga ng pagpapalimbag ay higit na mas mababa rito. Kaagad akong naghanap ng emprentahang may mababang singil. Naging desperado ako dahil paubos na ang aking pondo. Nagawa kong magsangla ng alahas upang may maibigay akong paunang bayad. Nalaman ng aking matalik na kaibigan na si Valentin Ventura, ang aking hinaharap na suliranin. Siya ang nagligtas ng El Filibusterismo. Jose, bakit hindi mo sinabi sa akin na yung kinakaharap ng suliranin? Ako'y nahihiya sa'yo. Hindi ko
lang dito. Ako ang bahala. Kaya ko namang bayaran. Maraming salamat, Valentin. Ika-18 ng Setyembre, taong 1891 nang matapos ang publikasyon ng aking akda.